tanan pagkakaiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Isang tanghaling puno ng pag-asa sa lahat po nating mga tagapakinig at taga-subaybay. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Ang Tinig ng Pag-asa. Hatid po sa inyo ng Adventist World Radio at ng Adventist Community Services. Kami po ang inyong tambalang kaibigan sa Himpapawid, Rimuel and Donna Salibio. Makakasama po ninyo sa pagtalakay ng mga paksang may kinalaman sa pag-aasawa, pagiging magulang, higit sa lahat, salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at dakila naming Diyos ng tahanan ng kalangitan. Ang sandaling ito nais po namin gugulin upang dumalangin sa inyo. I-bless po ang bawat isa, samantalang sa kanilang pamamahinga o pananghalian. I-bless niyo po ang kanilang mga trabaho. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay, ang kanilang buong tahanan. Pagpalaan po ang pag-aaral na ito. Bigyan po ang bawat isa ng karunungang makalangit at pagkaunawa. Ipagpatawad din po ang aming pagkukulang at pagkakasala. Nais po namin tanggapin ang aming makinig dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po kayo sa oras na ito? Maaring kumakain sa kasalukuyan o kaya ay tapos na at nagpapahinga na, maging mga nasa tricycle o kaya ay mga nasa palengke, mga nasa tahanan. Lahat po kayo ay inaanyayahan naming mag-tune in sa inyong paboritong istasyon, 101.7 radyo natin. Noong nakaraang linggo ay may iba't ibang topic ang tinatalakay ang ating mga broadcasters ang ayon sa kanilang schedule. Ang inyong pong mga lingkod ay naka-schedule una at ikalawang linggo ng bawat buwan. Noong nakaraan po ay tinalakay natin kung sino ang lumalang sa sanlibutan ito at sa taong naririto. So ang tinutukoy po siyempre ay ang ating Panginoon at saka tayo yon. At ngayon po naman ay ang ating tatalakayin ay saan natin kinuha ang ating Biblia. At samantalang kayo po ay nakikinig sa inyong mga kinaroroonan, kung meron pong isang katanungan na bumabagabag sa inyo, maaari po kayong mag-chat o kaya ay mag-text sa cellphone number na 0950-6825-861. Ulitin ko po, 0950-6825-861. Napakaganda po na makinig tayo sa salita ng Panginoon dahil tanging ang aklat na ito ang merong mystery. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay sa hindi mo man inaasahan nakakapagpabago sa isang tao. Na kung sa iba ay husgahang napakasama, subalit kapag siya po ay nag-aral ng salita ng Panginoon, ito po ay talagang tumutulong na nababago ang pananaw at ganun din ang pag-uugali. Kaya atin pong tunghayan ang pagtalakay na ito. Sa ating huling aralin na pag-aralan ang tungkol sa pinagmulan ng tao. Tinalakay po natin na bawat gawain ay dapat magkaroon ng isang gagawa at nangangailangan ng isang manggagawa. Kaya't ang lahat ng bagay ay ginawa. Hindi pwedeng lumitaw na lang siya basta dyan. Meron pong makapangyarihan na lumikha niyan. Ang gumawa o lumikha ng lahat ng bagay, ang manlalalang ng lupa, mga halaman, mga hayop, tao at iba pa ay tinatawag
yan ay mga nilikha ng Diyos. Napakaganda nating malaman na kapag ang Diyos ang lumikha, nagmula yan sa wala. Unlike tayo, kapag may ginawa tayo from something, okay, saka tayo maka-invento ng iba. Pero pag ang Panginoon, dahil sa kanyang kapangyarihan yan. Sumulat ang isang tanyag na tagabansag ng pabalita sa radyo at sinabi sa atin kung paano nagsimula ang paghahanap niya sa katotohanan. Ganito, bawat auto ay may isang bumuo at nalalaman ng bumuo nito kung paano patatakbuhin. Sasakyan po ibig sabihin at pangangalagaan ang auto. Kaya't ang bawat auto o sasakyan ay binibigyan niya ng isang aklat ng mga tagubilin, yung manual kung paano i-operate ang sasakyan na iyon. Tunay na hindi pababayaan ng manlalalang ng sanlibutan na ito'y iwang walang patnubay sa kung paano mabubuhay ang mga mamamayan at kung ano ang inaasahan na dapat nating gawin. Ganon po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Hindi yung nilikha niya tayo tapos iwan na lang basta. So, sino ang sumulat ng banal na kasulatan? Sige, Sir Rems, sino ang sumulat? Ating alamin para dun sa mga wala pa talagang kaalaman tungkol dyan. So magandang tanong, sino ang sumulat ng banal na kasulatan? Ang ating talata ay masusumukan sa 2 Pedro 1. Ang talata ay 20 at 21. Alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nauudyukan ng Espiritu Santo. May 66 na aklat ang ating banal na kasulatan. Yan po, 66 po yung aklat na yan. 66 caliber. Isinulat ng maraming manunulat, mga lalaking nabuhay sa iba't ibang lupain. Daang taon ang pagitan, subalit nagkakaisa ang kanilang isinulat at sinulat nila ang mga bagay na sinasabi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung mga banal na Espiritu ay pumatnubay sa pagkasulat ng banal na kasulatan. Sa katunayan, ito ay nagkakaugma sama-sama, bagamat ang ibang bahagi ipinagutos sa ibang mga lalaki. Napakahalaga na ang banal na kasulatan na anupat nang si Jesus ay narito pa sa lupa, ay malimit siyang sumisipi ng mga isinusulat ng mga propeta. Si Jesus ay walang bagong tipan ng pagbabataya ng kanyang pangaral, kaya't lagi siyang sumisipi mula sa lumang tipan. Siyempre, wala pang bagong tipan noon sapagkat ang sipi ng ating bagong tipan ay ang mga kasaysayan ng buhay ng ating Panginoon, buhay ng ating mga alagad at ng mga apostol. Isinulat niya ito, pinasulat niya ito sa mga alagad at sa mga kanyang apostol. Sa pagpapatuloy, ano ang sinasabi ni Jesus sa kahalagaan ng kasulatan? Ay, yung tinutukoy ay ang Biblia. Ano kaya masasabi mo dyan, Ma'am Donna? Ito ang kasagutan sa katanungan na yan. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangangagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi po yan ng John 5:39. Ang kasulatan, yan po ay nagpapatuto tungkol sa ating Panginoon. Kaya't ang banal na kasulatan ang ating patnubay sa buhay na walang hanggan. Iyan ang dahilan kung bakit tayo dapat masabik sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang matutuhan natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan na kasama si Jesus. Napakaganda po, hindi tayo iniwan ng Diyos na walang manual. Kung ang gumawa nga ng isang sasakyan ay mayroon siyang ginawang manual, ganon din po ang Panginoon natin. Nung tayo ilikhain ay merong isang manual kung papaano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kahit napakarami pong aklat, dapat po ang aklat na ito bigyan natin ng kahalagahan dahil walang ibang aklat na magtuturo sa atin kung papaano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Maganda yan. Pero mapagkakatiwalaan ba natin ang mga sinulat ng salita ng Diyos? Kaya ang sinasabi sa aklat ng Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kaya napakahalaga po yung salita ng Diyos sapagkat totoo yan. Walang halo po yung kasinungalingan. Ang tao pwede pang magsinungaling, pero ang Diyos kailanman hindi siya nagsisinungaling. Kaya maliwanag na sinasabi ni Jesus, ang salita mo ay katotohanan. Kapag babasahin mo ang banal na kasulatan, mapapaniwalaan mo na bawat kataga nito, sapagkat ito ay katotohanan. Sino naman nagbigay sa atin ng banal na kasulatan at sa anong layunin? Ano masasabi mo dyan, Ma'am Donna? Ang sagot niyan ay ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal. Yan po ang kasagutan. Yan ibinigay ng Panginoon ang banal na kasulatan for the purpose na yung mga mali ay maituwid, yung hindi pa nalalaman ay maituro at suwayin o sawayin yung mga nagkakasala. Yan po ay talagang sa ikatututo ng bawat tao. Kung magkagayon, ano naman ang hamon na ginawa ng Diyos sa sinumang nag-aangkin ng banal na kapangyarihan? Kasi maraming mga nanais ng kapangyarihan, maaaring kapangyarihan sa posisyon, kapangyarihan sa tinatawag nating mga pamumuno, no? Sabi sa aklat ng Isaias 41:23, ganito ang ating matutunghayan. Inyong ipahayag ang mga bagay na darating pagkatapos upang aming malaman na kayo'y mga Diyos. At sa Isaias 46, talatang 9 at talatang 10, ganito ang ating masusubaybayan. Ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang kagaya ko, na makapagpabayag ng wakas mula ng pasimula. At mula sa mga unang panahon, ang mga bagay na hindi pa nangyayari. So, siya yung nakakaalam ng past at yung kasalukuyan at yung hinaharap. Itinatanong ng Diyos na kung si mang iba ay makapagpapahayag ng hinaharap, makapagsasabi ng una sa panahon, kung ano ang dumarating o may alinmang mga bagay sa banal na kasulatan, makapagtuturo ng labas sa banal na kasulatan, ang makapagpapaliwanag ng mga datihang bagay ng unang panahon. Siyempre walang iba kundi ang ating Panginoon lamang, sapagkat may kaguluhan saan man sa labas ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan lamang makapagsasabi. Una na masasabi niya kung sino ang lumalang ng sanlibutan. Kasi kapag ang taong tinanong natin, puro kasinungalingan ang sasabihin o mga sapantaha. Samantalang dito sa banal na kasulatan, nagsasabing siya ang lumikha sa atin, no? Kaya napakahalaga po niyan. Dahil kapag ang nagsabi sa atin na tayo ay nanggaling kung saang anumang mga nilikha, yan po ay walang pinagbabatayan. Kaya itong banal na kasulatan ang ating maaring pagkakatiwalaan. Ang banal na kasulatan lamang makapagsasabi ng kung saan nagmula ang tao. No? Kung sinong lumalang, sino ang lumalang ng tao. Ang tanging na banal na kasulatan lamang ang makapagbibigay ng buong larawan ng hinaharap ng tao. Di nakapagtatakang nag-aanyaya ang Diyos na kayo'y magsitingin sa akin, sabi niya. At kayo'y mga liligtas. Lahat ng mga tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Binanggit niya po yan sa aklat ng Isaiah 45 verse 22. Isaiah 45 verse 22. Ang banal na kasulatan lamang ang nagtuturo sa atin ng isang tagapagligtas. Ayan po, payak na sagot mula sa banal na kasulatan. Tuloy po tayo sa ating pakikinig. Kasama po natin si Sister Lani Basit
Pinatutunayan ng mga hula na ang banal na kasulatan ay kinasihan. Ibig sabihin po ng kinasihan, hindi ninais ng tao na yon na siyang magsulat o kaya niyong kanyang sinusulat. Inudyukan po siya ng banal na espiritu. Hindi mahirap na patunayan na ang banal na kasulatan ay isinulat ng Diyos na siya lamang ang nakaalam ng hinaharap. Sa halip na ito'y isinulat ng tao. Mulit-muling sinabihan ng Diyos ang mga propeta na isulat ang dumarating na pangyayari upang kung mangyari ang mga bagay na yaon, malalaman ng tao na ang Diyos ang nagpahayag noon sa kanila. Kaya atin pong pag-aralan ang ilan sa mga kahangahangang kasaysayan ng hulang natupad. Ibig sabihin po, yung mga future events ay yan po ay inilalahad. Ipinapakita ng Diyos sa kanyang mga lingkod para kapag dumating na hindi magugulat yung mga tao dahil naisabi na ng Panginoon sa kanyang propeta at ang propeta naman ang nagbahagi niyan sa mga tao. Ano ang sinabi ng mga propeta na mangyayari sa dakila, mayaman, malakas, palalong lungsod ng Babylonia? Ito pong Babylonia ang isang lugar na pag-aaralan po natin. Dito po nangyari yung mga future events na kung saan sinabi po ng Panginoon sa kanyang propeta. At ang Babylonia, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga Kaldeo ay magiging gaya ng gibain ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Hindi matatahanan kailanman, ni di tatahanan sa buong panahon, ni di magtatayo roon ang taga-Arabia ng tolda. Ni pahihigain doon ng mga pastor ang kanilang kawan, kundi mga mailap na hayop sa ilang ang magsisihingad roon. At mga avestrus ay magsisitahan doon. Yan po ay talatang matatagpuan sa Isaiah 13:19-21. Yan po yung sinabing mangyayari sa lugar na Babylonia. Hindi na po tatahanan ng mga tao. At ang makikita na doon ay ang mga mailap na mga hayop. At ang Babylonia ay magiging mga bunton na mawawala ng mananahan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang makapal na kuta ng Babylonia ay lubos na magigiba at ang kanyang matataas na pintuang bayan ay masusunog ng apoy. Jeremiah 51 verses 37 at saka 58. Ibig sabihin talagang inihayag yan ng Panginoon para hindi magulat ang mga tao na ganyan pala yung mangyayari. Hinulaan na po yan sa Jeremiah. Jeremiah at Isaiah. Tayo po ay nakikinig sa programang Tinig ng Pag-asa. Dito lamang po sa ating paboritong istasyon, radyo natin. Samantalang ang binasang iyon ay inihula ng Biblia matapos na sa kanyang katanyagan, kagitingan, ay dumating sa kanyang punto na siya po ay hindi na pwedeng tirhan at naisakatuparan po ang lahat ng mga propesiyang ito. Inakala ng mga taga-Babylonia na hindi kailanman babagsak ang Babylonia, ang dakilang kuta, bato nito na mahigit na 300 talampakan ang kapal. Pag sinabi ng 300 talampakan ang kapal, ay kahit na ilan pang mga karwahe, kahit siguro 5, hindi lamang 5, kung 300 talampakan, no? Eh, napakakapal po ng pader na yon. Eh, talagang napakakapal, subalit gaano man siya kakapal, ang lungsod o ang syudad ng Babylonia ay may kapangyarihan, pero ang kanyang patibayan na iyon, na kung paano sinulat ng banal na kasulatan, ay magpapakumbabang sinabi ng propeta na ang pabalitang sinabi ng Diyos ay naging totoo bawat payak na kataga, kung kaya't walang sinumang makapagpapahalin tulad ng banal na kasulatan sa kasaysayan. Kaya kung papansinin natin anong mga nangyari sa Babylonia,
Una, nang siya ay lubusin na pagkatapos ng maraming taon ng pagsasabi sa propesiya, nadurog ang kanyang dakilang kuta. Yan po. Panukala ni Haring Nabucodonosor kung paano niya itinayo ang rebolto ng pure gold, na ibig sabihin kasi ng larawan na yon, ang paghahari ni Haring Nabucodonosor ay maghahari siya magpakailanman. Pero hindi po nangyari sapagkat nasa propesiya na may papalit sa kanya na mas mababang uri ng kaharian, ang Medo-Persia. Ang lungsod ng Babylonia ay pinuksa sa pamagitan ng apoy. Yan. Ikatlo, siya ay wasak pa rin, hindi pa muling itinayo at hindi na itatayo. Ikaapat, walang nananahan doon. Maraming mga tinatawag nating turista na mga Pilipino na sumubok kasi nabasa nilang ganito. Pag dumidilim na, natatakot sila. Talagang umaalis sila. Nakakahintakot na takutang lugar. At panglima, naninirahan sa mga kagibaan ng dakilang lungsod ang mailap na mga hayop at mga ibon. Naging tirahan ng mga mailap na hayop at ibon. At panganim, wala nang mga palalong mga taga-Babylonia kung itinayo doon ang mga naglilibot na mga taga-Arabia sa kanilang mga tolda. At ang ikapito, gayon pa man, gaano man kahalaga ang inalok ng mga manlalakbay ng mga taga-Arabia, sila ay tumatangging magparaan ng isang gabi man lamang sa mga kagibaan ng Babylonia. Ayaw nila mag-stay ng kahit one night doon. Talagang hindi ko alam kung sila ba'y minuhumulto, kinikilabutan. Hindi ko alam. Basta't nasubukan ng mga taga-Arabia na hindi sila o ayaw nila magpalipas ng gabi doon. Kaya dito makikita natin na kung mababasa ng sino man ang katakatakang hulang ito o propesiyang ito, mga kahangang katuparan ay pag-aanlinganlangan pa rin kaya natin ang banal na kasulatan? Siyempre hindi, sapagkat tiyak ang kanyang sagot. Natupad. Kaya't ito po ay mapagkakatiwalaan. Kaya sa bagay na ito, sa mahigit na 100 taon bago ipinanganak si Ciro, ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang gagawin? Kasi bago pa dumating si Ciro, ay anong propesiya mayroon ang ating Panginoong Hesus? Anong masasabi mo dyan, Ma'am Donna? So ito yon. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya, upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarahan. Ako'y magpapauna sa iyo at papatagin ko ang mga baku-bakong dako. Aking pagwawaray-warayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halang na mga bakal. Isaiah 45:1 verse 2. May mga nakahalang na bakal. So yan, sinabi na talaga ng Panginoon, capitalize no, magpasuko ng mga bansa, magbukas ng mga pintuan, at pagwawaray-warayin ang mga pintuang tanso, at aking puputulin ang mga halalang bakal. Yan po ang sinabi ng Panginoon na nagsasabi sa kalaliman, ikaw ay matuto, ikaw ay matuyo, at aking tutuyuin ang iyong mga ilog. Isaiah 44:27. So pati yung ilog ay merong hula, o kaya sinabi na ng Panginoon kung ano yung mangyayari doon. Narito ang paglalarawan kung paano lulusubin ni Ciro, hari ng Media at Persia, ang lungsod ng Babylonia. At ngayon, balikan natin ang nangyayari. Kaya dito sa pangyayaring ito, no, na matagal ng panahon na naisulat na sa propesiya bago pa naipanganak si Haring Ciro, na siya ang hari ng Medo-Persia, na sa panahon ni Daniel ay nailathala na, nailagda na, naiprophesy na o naihula na mayroong tatalo sa
tinatawag nating Babylonia. 50 years before mangyari, no? Kaya talagang naling niya na ang ilog ng Euphrates, yung i-divert, ipinaling niya, kaya natuyo. Alam niyo po yung ilog Euphrates, yan po yung pinaka channel na kung saan kung ang mga manlalakbay nilang mga barko upang magdala at maglabas ng mga produkto, dito nila idinadaan. At itong ilog Euphrates, laging nakasarayan na ang pagkakasarado niyan para walang pumasok na kaaway. Pero ba't nung panahon ng katuparan na ng propesiya, ayan po ay talagang nakabukas. Kung paanong sinasabi ng banal na kasulatan, yung mga nakahalang na mga bakal para doon sa tinatawag nating city gate ay naka-open, no? Kaya yun yung umaagos na tubig sa tinatawag nating ilog Euphrates, ipinaling niya, dinivert niya, na yung umaagos sa ilalim na panlabas na kuta sa gitna ng lungsod ng Babylonia, na sa kanyang pangkaraniwang daloy at ang patuloy na matandang ilog na ipasok ng kanyang mga tauhan sa ilalim ng panlabas na kuta. Kaya natuyo yung ilog. Kaya nakapasok ang mga sundalo kasi na-divert na yung agos ng tubig. Nang gabing iyon, lasing ang hari ng Babylonia, si Belshazzar, at ang kanyang mga pangunahing tauhan na namamahala o sa kanyang pamahalaan, habang lasing rin ang mga bantay ng gabing yaon. Nang kaligtaan nilang isara ang pintuan sa panloob na kuta. So may panglabas na kuta, may pangloob pa. Talagang hindi dapat makakaano. Subalit anong nangyari? Napasok ni Ciro ang kanyang mga tauhan ang loob ng lungsod at kinubkob yaon. Kaya winasak niya ang pinto, ang tanso, at dinala ang ginto at ang pilak ng lungsod. Kaya kung ating alalahanin ang sinabi ng Diyos kay Isaias na isinulat sa lahat ng mga ito, mahigit ng 100 taon bago pa maipanganak si Ciro, ay natawag siya ni Ciro sa pangalan. Tiyak kung gayon ang walang hanggang sinumang maaring mag-alinlangan sa karunungang paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya dito makikita natin ay talagang napakatiyak at totoo ang propesiya ng Diyos. Kaya ang Biblia ay tumpak. Siguro isang tanong na lang tayo na. Kulang na yung oras natin. Mm-hmm. Ang salita ng Diyos ang atin lamang ligtas at patnubay. Wala nang iba pa. Maliwanag po yan, sa maselang panahong ito, habang napapaharap tayo sa hinaharap, sa ano tayo nakatitiyak? Sa ano? Ang kalagayan po natin. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang ginagawa kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Amos 3:7. Kahangahangang kaaliwan na malamang nalalaman ng Diyos ang dumarating at ipinahayag niya ang mga pangyayaring yaon sa mga hula sa banal na kasulatan. Bakit maingat na isinulat sa banal na kasulatan ang mga pangyayaring ito na nakaraan at mga larawan ng Diyos tungkol sa hinaharap? Bakit? Ano po ang tanong? Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na ang dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Unang Korinto 10:11. Dapat tayong magpasalamat sa banal na kasulatan sapagkat ito ang naipapaliwanag sa nakaraan at tumutulong sa atin upang maunawaan ang kasalukuyan at nagbibigay sa atin ng payo, pagpapaalala, pag-asa at kaaliwan para sa hinaharap. Yan po ay napakahalagang malaman natin dahil sa pamamagitan ng mga inilahad dyan sa atin ay tayo po ay makakapaghanda nitong mga nagtatapos na panahon. Ano ang nasa atin ngayon na malakas kaysa mga hukbo at matalas kaysa mga tabak? Siyempre, kung matalas man ang mga tabak o mga sword, wala nang mas matalas pa kaysa diyan. Sangayon sa Hebro 4:12, sapat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa aninmang mga tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at ng espiritu.
at madaling kumilala ang mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya sa loob ng 2,000 taon, tinuligsa ng mga tao ang banal na kasulatan, sinubok nilang palitan, lipunin ito, ngunit nakatayo pa rin sapagkat iningatan ng Diyos ang kanyang salita mula sa kanyang mga kaaway. Bawat talubata ay dapat magkaroon ng kanyang sariling banal na kasulatan. Kung mayroon tayong cellphone, dapat mayroon tayong banal na kasulatan. O mag-upload tayo, mag-download tayo ng mga apps na mayroong Bible o electronic Bible. Kaya sa pag-aaral natin, hanapin natin ang mga talata sa banal na kasulatan hanggang sa ating matuklasan ang lahat ng mga roon. Kaya huwag pabayaan nakawin inuman ang mga pananampalataya sa banal na kasulatan. Ito ang pinakadakilang pangangalagang may isang talubata. Inalis nito ang bawat kasalanan ng puso at buhay na laging mapagkakatiwalaan, laging tumutulong sa iyo at magdudulot ng kaligtasan sa lahat ng sumusunod dito. Kaya kung saan ang tanong natin kanina, saan ang galing ang banal na kasulatan? Of course, ito ay mula sa mga isinulat ng banal na kasulatan o ng mga lingkod ng Diyos. Kaya sama po natin sa ating nagpag-aaral na ito si Ma'am Sharon Mopia Narciso at si Nanay Dominga Gutierrez Talanya. Magandang hapon po sa inyo, magandang tanghalian. At hindi lamang yun, may kasama pa tayo, no? Kasama rin natin ang Sister Lani Basit. Yan. Kaya pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagsusubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Dito lamang po sa ating paboritong istasyon, Radyo Natin. 101.7. Yan. Okay. So, lahat po na ating mga nakasama sa oras na ito, lubos po nating pinapasalamatan. Ganon din po yan sila Ma'am Lydia Del Mundo, Sister Juliet Latawan, si Nanay Meling Heraldo at Sister Lourdes Asonio, sa Baby Hernandez. Yan. So, hindi man natin mabati na isa-isa, mga taga-Taigtikan, magandang tanghalian po sa inyo at ganon din sa Hinango at Bambanay. Sa lahat ng mga taga-Pornaga, sa bayan ng Magsaysay, bayan ng San Jose, at sa lahat ng naabot ng ating signal. Okay, tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan po naming Diyos, sa oras po ng hapong ito, nagpapasalamat kami na inyong inilahad sa inyong mga lingkod ang mga darating na pangyayari sa mundong ito upang sa ganon kami po ay maging handa. Tulungan po ang bawat nakapakinig ngayong hapon na sa pamamagitan ng Holy Spirit, maintindihan po nila ang nais ninyong mensahe para sa kanilang buhay. At sa pamamagitan nito, hindi lamang kami, kundi pati ng aming mga tagapakinig at ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kapamilya, ay maihanda at sasalubong sa inyong nalalapit ng pagdating. Marami pong salamat. Pagpapalain nyo rin ang istasyong ito. Ganon din sa Ricky sa kanyang mga paglilingkod sa istasyong ito. Ganon din ng iba pang broadcasters. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang inyo pong mga lingkod ay nagsasabing, gabundok man ang suliranin sa tahanan, makapangyarihang Diyos sa langit, ang ating tanging pag-asa at sandigan. Kasama nating humabol si Sister Annabeth at si J.R. Remes Salivio Jr. Bye-bye, Ma and Dad. Hanggang sa muli. Paalam po sa Paalam inyong po lahat. sa inyong lahat. Siya'y darating, Jesus muling darating. For views and comments with regards to the preceding program, please write to the Program Director, Radyo Natin Center, FJE Building, 105 Esteban Street, Legazpi Village, Makati City. More than 2 decades of providing music.